Kung non-VAT ang business nyo at hindi pa kayo pumapalo sa annual threshold na 3 million pesos annual gross sales or gross receipts at nang-register kayo sa Bureau of Internal Revenue, or meron kayong planong magtayo ng business at non-VAT ang registration nyo, pag-usapan po natin yung possible violations and the corresponding penalties na pwede nyong ma-violate sa Bureau of Internal Revenue in compliance with the non-VAT registration. Okay? Effective January 1, 2018, because of our train law, wala na po tayong monthly percentage tax using the old BIR form number 2551M. Ang meron na po tayo is yung quarterly percentage tax using the new BIR form number 2551Q na may revision date na 2018. May deadline po ito na 25th day of the month following the close of the quarter. Example, January to March, ang deadline po nun ay April 25 of the following month po. Okay? Kaya lang ang problema, hindi naman lahat ng taxpayers ay aware dun sa bagong changes sa pagka-file ng percentage tax. So pwede pa nilang magamit yung old BIR form number 2551M sa filing and payment ng kanilang percentage tax starting 2018, including this year 2023 and the following year. So nagbaba ang BIR ng RMC number 26 series of 2018 para i-allow yung mga taxpayers na gamitin yung erroneous payment nila sa percentage tax using the BIR form number 2551M para gamitin as tax credit or pambawas sa kanilang quarterly percentage tax using the BIR form number 2551Q. So ang ibig sabihin po nun, kahit nagkamali kayo ng filing ng percentage tax nyo using the old form BIR form number 2551M, magpa-file pa rin po kayo ng required new BIR form 2551Q. Okay, na may revision date na 2018. Tapos yung mga erroneous payment nyo ng percentage tax using the old BIR form ay pwede nyo gamitin as tax credit or pambawas dun sa inyong quarterly percentage tax. Okay, para hindi siya masayang. Kaya kung BIR form number 2551M lang ang ginamit mo, yung old BIR form, starting 2018 for the payment, filing and payment of your percentage tax, ang effect po nun ay hindi po kayo nakapag-comply sa non-VAT registration nyo o yung percentage tax na tinatawag natin. Okay? So, kung nakapag-file ka ng lumang BIR form, file pa rin po kayo ng 2551Q using the BIR form 2551Q yung may revision date na 2018 at gamitin nyo pong as tax credit yung mga nabayad nyong erroneous na percentage tax using the old BIR form 2551M. At wag na kayo magka-file ng 2551M monthly percentage tax starting 2018, including this 2023 and the succeeding years. Okay? Pangalawa, yung overpaid na percentage tax o yung sobra-sobra yung binayaran mong percentage tax. Hindi naman violation sa BIR or sa ating tax code yung sobrang tax na binayaran mo. Kaya lang, ba't ka ba magbabayad ng sobra kung pwede naman sapat lang o yung tama lang in accordance with our law? Okay? So beginning July 1, 2020 hanggang June 30, 2023, because of our CREATE law, binaba na po yung ating percentage tax from 3% naging 1% na. Kaya lang siyempre yung mga ibang taxpayers hindi naman aware diyan. Alam lang magbenta ng produkto, ng serbisyo, pag-comply sa BIR, pero pagdating sa tax update, hindi sila nag-update. So 1% na po yung percentage tax natin beginning July 1, 2020 hanggang June 30, 2023. Yung mga hindi alam, 3% pa rin yung binabayaran nilang percentage tax beginning July 1, 2020 hanggang June 30, 2023. Okay? So anong remedy natin, sir? Sobra-sobra yung percentage tax na binayaran ko. Nagbaba yung Bureau of Internal Revenue ng RMC 65 series of 2021 and RMC 67 series of 2021 of the same year. Sabi ng Bureau of Internal Revenue, kung sobra yung binayaran mong percentage tax, ang gagawin mo, mag-a-amend ka ng BIR form number 2551Q. Mag-amend ka. So pag amend mo ng BIR form number 2551Q kasi nabayaran mo na siya using the 3% percentage tax, which is must be 1% lang, ang gagawin mo, pipiliin mo lang yung 1% dun sa amendment mo ng percentage tax na 2551Q. Tapos yung sobrang nabayaran mo na 2%, gagawin mo siyang tax credit ngayon. Okay? So yung sobra doon sa inamyendahan mo, magkakaroon ng overpayment yun, di ba? Kasi nag-amend ka, mag-overpayment. So yung sobra doon,
pipiliin mo lang daw yung tax credit certificate at ang ibig sabihin nun, carry over na siya. Carry over yung overpayment natin na percentage tax na pwede natin gamitin na pambawas ng tax sa susunod na quarter. Okay? So, applicable po yon kahit yung percentage tax na binayaran nyo July 1, 2020 hanggang June 30, 2023. Tapos gagamitin nyo lang siya ng ngayong year 2024 o ngayon effective na third quarter ng 2023 kasi hanggang June 30, 2023 lang yung ating percentage tax na 1%. So pwede nyo gamitin yung overpayment nyo as tax credit sa mga susunod na quarters, yung mga overpayment natin. Okay? So hindi naman siya violation again, kaya lang ba't ka magbabayad ng sobra-sobrang tax kung pwede yung sapat lang o yung tama lang. Okay? Pangatlo, yung ating 8% income tax rate option. So kung aware na kayo, effective January 1, 2018 because sa powertrain law, meron tayong bagong option sa mga individual taxpayers. At ngayon, yun nga yung 8% flat income tax rate. Ang problema dyan, yung Bureau of Internal Revenue through our RDO, nag-send ng letters sa mga taxpayers informing them of their violation for open cases. Nag-open case daw yung kanilang BIR form number 2551Q at nag-i-impose ng penalties, corresponding penalties ang Bureau of Internal Revenue. However, under the existing law, yung ating tax code section 24 and implemented by RR 8 2018 and the Revenue Memorandum Order number 23 series of 2018. Ang sinabi doon malinaw. Pag ang individual taxpayers ay nag-avail ng 8% income tax rate option, exempted na siya sa filing and payment of the quarterly percentage tax using the BIR form number 2551Q. So hindi kailangan mag-file ng taxpayer ng 2551Q during the year of the option of availing the option of the 8% income tax rate. So mali yung sinesend ng Bureau of Internal Revenue ngayon sa atin na nagsasabi na nag-open case yung 2551Q natin kahit na 8% tayo ang pinili natin during that year. So, ang problema na po noon sa BIR na yung kanilang system ay hindi updated. Pangalawa, hindi rin updated yung revenue officer, pati yung RDO na nag-approve ng letter kasi sinesend pa rin nila sa taxpayer. Iyon. Ang violation naman ng taxpayer ngayon, pag inignore mo o hindi mo pinansin o hindi mo nireplyan yung letter ng BIR sa'yo. Kasi yung mali ng BIR nagiging tama kasi yung taxpayer hindi sumasagot. So sasagutin nyo lang po yung letter sa inyo ng BIR na nagsasabing open case ng 2551Q nyo kahit naman na 8% income tax rate ang pinili ninyo. Okay? So you may cite as part of the legal basis of your letter yung ating section 24. Hanapin nyo na lang po doon ng ating tax code, yung RR 8 2018 at yung Revenue Memorandum Order number 23 2018 na nagsasabi na exempted sa filing and payment ng percentage tax, quarterly percentage tax ang mga individual taxpayers na nag-avail ng 8% income tax rate option. Okay? Huwag nyong ignorin. Okay? Kung gusto nyo pa matuto paano mag-file and pay ng sarili nyong tax returns, mag-record ng sarili nyong transactions, business transactions sa inyong books of accounts, and other topics po under the Bureau of Internal Revenue, tax compliance, pwede po kayo matin sa seminar natin. We have upcoming seminars sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Please visit our Facebook page, Accounting Tutorial Center, to learn the details of our upcoming seminars po natin. Okay? O kaya kung hindi na kayo makaka-attend sa ating seminar, busy kayo, or malayo doon sa lugar nyo, hindi kayo maka-attend, o nagkasakit kayo, sakit-sakitan, you may avail our RWB books. Meron tayong RWB books na may hard copy na books na may exclusive na ATC online tutorial videos to explain step by step the how to file and pay your own tax returns, the bookkeeping, the BIR tax audit, the train law updates, the financial statements. So yung ating book, hindi nyo na siya babasahin para mapag-aralan. Meron siyang exclusive na online tutorial videos to step by step, explain step by step yung ating mga topics. You may visit our website, Accounting Tutorial Center, atcbebe.com. At pumunta lang kayo sa may books. Makikita nyo po yung iba't ibang books natin na available. At depende po kung anong gusto nyo pag-aralan. Pre-delivery po tayo via LBC within the Philippines. Or you may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, to learn more po. Okay? To learn more about our RWB books or to inquire about our RWB books including our upcoming na seminars. Okay? Maraming salamat po. Bye-bye!